At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. Sa ating unang balita rito ay meron pong isang kilalang analyst ang nagsabing, "We will witness the most explosive XRP move ever within the next 5 days." Ayan, dito po sa mundo ng crypto, may mga sandaling umaabot sa sukdulan ang tensyon at tila narito na tayo sa puntong iyon. Ngayon, meron pong isang matapang na pahayag ang yumanig sa community. Sinasabing masasaksihan daw natin ang pinaka-explosive na galaw ni XRP sa loob lang ng susunod na 5 araw or 5 days. Mula nang pumasok po ang February 26, nagsimula na ang countdown para sa isang posibleng violent expansion ng presyo. Handa na ba sa XRP na basagin ang lahat ng resistance? O ito ba ay isa na namang huwad na hudyat? Kaya pasabog po tayo dyan. Ngayon ay tingnan po natin ang daily time frame. Ayon po sa analyst na si Crypto Bull, si XRP ay nagpapakita ng isang tightening structure. Yan po ang kanyang ibinahaging chart dito. Matapos po ang kanyang naging bottom noong December 2025, unti-unting bumubuo sa XRP ng higher lows. Pero kasabay nito, patuloy din siyang nadidikit sa isang descending resistance. Kapag ang presyo ay naiipit sa isang napakakitid na range na gaya nito, ang volatility ay kadalasang sumasabog sa isang malakas na breakout. Marami po ang nagtatanong kung bakit parang ayaw gumalaw ni XRP nitong mga nakaraang linggo. Ang totoo, ito po ay phase ng compression. Ang liquidity ay naiipon po sa magkabilang panig ng market. Kapag nabasag po na XRP ang resistance na ito, maaari itong mag-trigger ng stop loss cascades at saka algorithmic buying na magpapabilis sa pag-akyat ng presyo. Pero tandaan po natin, kung ma-reject po siya sa level na ito, maaari pa tayong makakita ng mas mahabang consolidation. Ngayon ay hindi lamang po technicals ang kumikilos para kay XRP. Ang ecosystem ni Ripple ay patuloy sa pag-unlad, lalo na sa mga enterprise payment corridors dito sa Asia Pacific. Ang stablecoin na si RLUSD ay nagbibigay din ng bagong dimension sa cross-border infrastructure ni Ripple. Kasabay nito, ang liquidity ni XRP sa mga exchanges ay mas maganda na ngayon kumpara sa mga nakaraang cycle. Kapag ang spot structure ng XRP ay sumabay sa derivatives market positioning, lalong bumibilis po ang volatility. Sa kasalukuyan, ang derivatives market ay nagpapakita ng pagtaas ng participation na isang hudyat na ang mga traders ay naghahanda na para sa malaking galaw. Kapag si Bitcoin ay nanatiling stable, ang capital rotation ay kadalasang lumilipat sa mga piling altcoins at si XRP ang isa sa mga agresibong sumasagot sa ganitong pagbabago o shift. Ngayon, ayon po sa kasaysayan, si XRP ay kilala sa paggawa ng rapid vertical expansions matapos po ang mahabang panahon ng pag-iipit ng presyo. Ang mga ganitong galaw ay nangyayari ng biglaan. Kaya naman ang mga huling pumasok ay kadalasang nahihirapang makahanap ng magandang pwesto. Ang 5 araw na tinukoy ay kritikal dahil dito po natin makikita kung ang pressure ay magresulta sa ignition o pagsabog pa itaas. Gayunpaman, kailangan pa rin natin ng confirmation. Hindi po sapat ang anticipation lamang. Kailangan nating makita ang solid daily candle close at saka volume expansion. Ang isang tunay na breakout ay nangangailangan ng sustained buying pressure.
hindi lang isang panandaliang spike na susundan ng pagbagsak. At ayan, narito na po ang aking opinyon naman tungkol sa balitang ito. Ang aking pananaw po dito ay simple lamang. Ang tensyon dito po sa chart ni XRP ay hindi na magtatagal. Ang compression level na nakikita natin ngayon ay bihira lang tumagal ng mahabang panahon. Kung titignan po ang macro trend ni XRP mula noong huling bahagi ng 2025, ang recovery ay napaka-organic. Ang 5 araw na ito ay maaring magbigay po sa atin ng sagot kung si XRP na ba ang magdadala sa market rally na inaasam ng marami. Kaya maging handa dahil sa crypto ang pinakamalaking oportunidad ay madalas dumating sa mga sandaling akala ng lahat ay walang nangyayari. Ang tunay na tanong ay kung ang breakout na ito ang magiging most explosive move ever o ito ay isa pa ring paghahanda para sa mas malaking laban sa hinaharap. At ayan, ang sabi naman sa ating sunod na balitang ito ay Ripple CEO drops profound statement at XRP Australia, Sydney 2026. Yan, hindi lahat ng revolusyon ay nangyayari po sa loob ng isang gabi lamang. Minsan kailangan po ng taong-taong pagtsatsaga, pakikipaglaban sa batas at matinding suporta mula sa community. Ngayon sa gitna po ng XRP Australia Sydney event, nagbigay po ng isang napakalalim na pahayag si Ripple CEO Brad Garlinghouse. Sa harap ng mga investors at fans, ipinaliwanag po niya kung bakit ang tagumpay ng XRP ay hindi nakadepende sa isang magic moment. Handa na ba kayong alamin kung bakit naniniwala si Ripple na ang mga switches ay nagsisimula na talagang bumukas? At ayan po siya, si Ginoong Brad Garlinghouse. Pag-usapan po natin ang naging sentro ng talumpati or speech dito ni Brad Garlinghouse. Ayon po sa kanya, ang pag-unlad ni Ripple ay hindi po bunga ng isang malaking desisyon o partnership lamang. Sa halip, inilarawan po niya ito bilang 100 o kahit 1,000 switches na isa-isang binubuksan sa paglipas ng panahon. Madalas po tayong maghintay sa isang big news o malaking balita na magpapalipad sa presyo. Pero ang sabi po ni Brad, ang bawat regulatory clarification, bawat institutional onboarding, at bawat technical upgrade ay isang switch na nag-aambag sa mas malaking transformation. Ang exponential impact na inaasam natin ay resulta ng libu-libong maliliit na advancements na nagko-compound sa pagdaan ng mga panahon. Binanggit din po ni Brad ang matinding laban ni Ripple sa United States na opisyal na nagtapos nitong nakalipas na taong 2025. Ang milestone na ito ay isa sa pinakamahalagang switches na bumukas dahil inalis po nito ang madilim na ulap na matagal na nagpabagal kay XRP. Pero hindi lang si Ripple ang bida rito. Binigyang diin din ni Brad ang papel ng XRP community. Sa inyong passion, ang pag-educate sa iba at ang paglaban sa misinformation ay itinuturing ni Brad na isa sa mga critical switches. Ang advocacy ng community ang nagbibigay ng momentum sa mga policy discussions at nagpapabago sa pananaw ng publiko. Sa Sydney, kitang-kita po ang commitment ni Ripple sa mga fintech hubs na bukas sa blockchain innovation tulad po ng Australia. Ngayon, bakit ba punong-puno ng optimism ang Ripple CEO ngayong taong 2026?
dahil pumasok na ang industriya sa maturation phase. Mas malinaw na ang mga regulasyon at mas matindi na ang participation ng mga institution. Ang enterprise-focused strategy ni Ripple, kasama na ang kanilang liquidity at payments infrastructure, ay nakaposisyon na para makuha ang buong benepisyo ng pagbabago na ito. Habang ang iba ay naghahanap pa rin ng direksyon, si Ripple ay patuloy na nagpapalawak ng partnership dito po sa Asia Pacific at sa iba pang panig ng mundo. Ang bawat deliberadong aksyon or deliberate action ng kumpanya ay paghahanda para sa sandaling mararamdaman ng lahat na the switch has flipped. At ayan, narito naman po ang aking opinion naman tungkol sa balitang ito. Yan, sa aking pananaw, dito po sa naging pahayag ni Brad Garlinghouse, ay huwag kang maghanap ng shortcut to the moon. Ang tunay na yaman at pagbabago sa finance ay itinatayo ng brick by brick o switch by switch. Ang mensahe po niya sa Sydney ay isang paalala na ang momentum ay hindi lang basta dumarating. Ito po ay nililikha. Kaya sa tingin ko, ang taong ito, 2026, ang taon kung saan mararamdaman po natin ang bunga ng lahat ng switches na binuksan noong 2020 hanggang 2025. Kung ikaw po ay isang holder, ang tanong ay kung may sapat ka bang pasensya na hintayin ang huling switch na mag-uugnay sa lahat. Dahil kapag nangyari po yan, marirealize ng mundo na hindi ito swertehan, kundi resulta ng maraming taon na persistent effort. At ayan, ang sabi naman sa ating sunod na balita dito ay XRP to $28 by June 30 makes most sense, analyst claims. Handa na ba kayo para sa isa na namang moonshot theory? Ngayon, meron po kasing isang matapang na prediction ang yumanig dito sa crypto community. Ayon po sa analyst na si Crypto Bull, sa XRP ay posibleng humataw patungong $28 or $28 pagdating daw po ng June 30. Sabi niya ito raw ang pinaka-logical na mangyayari base sa isang higanting formation sa monthly chart. Posible nga ba na ang barya nating sa XRP ay magkaroon ng ganitong katinding expansion phase sa loob lamang ng ilang buwan? At ayan, hatiin natin ang technical argument na ito. Ang basehan po ni Crypto Bull ay ang monthly time frame ng Bitstamp chart. Yan po ang kanyang ibinahaging chart ng Bitstamp, kung saan ay tinitignan po niya dito ang dalawang pinaka-importanting trend lines sa kasaysayan ni XRP. Ang isa ay nanggagaling sa mga major highs, kasama na ang 2018 cycle top, at ang isa naman ay isang ascending line na sumasalo sa mga higher lows sa loob ng mahigit isang dekada. Ngayon ay bakit daw ito make sense? Yan, dahil ang dalawang dambuhalang trend lines na ito ay nakatakdang magkita o mag-intersect sa kalagitnaan po ng taong ito, 2026. Eksakto po sa katapusan ng buwan ng June. Sa technical analysis, ang convergence point na ito ay itinuturing na isang meaningful zone kung saan madalas sumasabog ang presyo. Ipinapakita nito na si XRP ay matagal nang naiipit sa structure na ito at malapit na ang kanyang oras para kumawala. Siyempre, hindi po lahat ay kumbinsido agad. Ang account
na XRP update ay sumang-ayon na kapag ang mga trend lines ay nag-intersect sa matataas na time frame, asahan po ang isang malakas na expansion. Pero si Crypto for Life ay nagbigay ng babala. Sabi niya kailangan muna nating makitang basagin at selyuhan ni XRP ang level na $5 bago po natin seryosohin ang 28. Para sa marami hanggat hindi po nalalagpasan ang $5 barrier, ang mga ganitong kalaking projections ay mananatiling speculative. Sabi naman ni ex-Finance Bull Academy, kung ang trend lines ay mananatiling matatag, ang price action ay pwedeng bumilis ng husto. Ang malaga ay ang confirmation. Hindi sapat na may guhit sa chart. Kailangan nating makita ang volume at momentum na susuporta sa paglipad ni XRP. Ang pinagkaiba ng analysis na ito ay ang focus nito sa monthly chart. Hindi ito nakatingin sa mga balita ngayong araw o sa mga maliliit na dips sa loob ng isang linggo. Ang tinitignan po dito ni Crypto Bull ay ang structural behavior na nabuo sa loob ng ilang market cycles. Ipinapahiwatig nito na si XRP ay dumaan sa napakahabang consolidation phase at ang susunod na expansion ay dapat na kasing tindi rin ng kanyang nakaraang history. Bagamat wala pong binanggit na specific fundamental drivers o volume requirements sa kanyang post, ang geometric alignment sa chart ang siyang nagbibigay ng kumpiyansa sa target na $28. Para po sa mga long-term holders, ang ganitong klasing analysis ang nagbibigay ng rason para manatiling tapat kay XRP sa gitna ng matinding volatility. At ayan, narito na po ang aking opinyon naman tungkol sa balitang ito. Yan, sa aking pananaw, ang $28 target ni Crypto Bull dito ay isang best case scenario na nakabase po sa purong geometry. Bagamat ang intersection ng trend lines ay hindi ay isang valid na technical signal, kailangan nating tandaan na ang market ay hindi laging sumusunod sa perpektong linya. Ang June 30 ay malapit na po. At para maabot ang $28 mula sa kasalukuyang presyo, kailangan ni XRP ng isang God candle na hindi pa natin nakikita sa mahabang panahon. Gayunpaman, ang structure po ni XRP ay mukhang handang-handa na para sa isang breakout. Kung ikaw ay naniniwala sa long-term cycle, ang June 2026 ay talagang isang buwan na dapat mong bantayan ng maigi. Hindi man umabot sa $28 sa eksaktong petsa, ang mahalaga ay ang pagkumpirma na tapos na ang panahon ng paghihintay at nagsisimula na po ang tunay na laro. At ayan, sabi naman sa balitang ito, EGRAG Crypto to XRP investors. Just do it. You must be buying, not crying. Ayan, sa gitna ng mga pag-aalinlangan sa market, may isang malakas na panawagan para sa lahat ng mga holders. Sabi ulit dito, you must be buying, not crying. Ngayon, ang trajectory po ni XRP ay nagpapakita ng isang matinding bullish pattern na hindi dapat baliwalain. Ayon po sa sikat na analyst na si Egra Crypto, ang kasalukuyang nararanasan natin ay hindi isang dead market, kundi isang macro reset sa loob ng isang long-term expansion. Handa na ba kayong makita kung saan talaga papunta ang susunod na wave ni XRP? At ayan, pag-usapan po natin ang kasalukuyang position ni XRP. Kamakailan lamang, sinubukan ni XRP ang 0.85 na price level na kinikilala bilang Wave 2 o ang capitulation zone. Sa kasalukuyan
sa kasaysayan po ng crypto, ito po ang pinakamatinding reset point kung saan nangyayari ang accumulation bago ang isang malakas na buwelo paitaas. Sinasabi po ni Egrag dito na sa ganitong mga pagkakataon, dapat nag-iipon, hindi po umiiyak. Ngayon ay tingnan po natin dito ang tinatawag niyang Nike swoosh. Yan ang Nike swoosh pattern dito sa kanyang chart. Ang base po nito or pundasyon po nito ay nagsimula sa presyong 0.25 na level na siyang nagtulak kay XRP paitaas ng 500% noong huling bahagi ng taong 2024. Ngayong nag-bounce po si XRP mula sa 0.85, ang pattern na ito ay nagpapahiwatig ng isa pang major rally. Habang ang iba ay natatakot, ang structure po ng XRP ay nananatiling buo at handa na para sa susunod na leg. Ngayon ay dito na po pumapasok ang Elliott Wave Analysis. Ang susunod na yugto para kay XRP ay ang Wave 3 na ayon sa kasaysayan ay ang pinakamalakas at pinakamabilis na pag-akyat. Ang unang expansion target para sa wave na ito ay nasa pagitan po ng $11 hanggang $13. Ngunit hindi lang dyan humihinto ang projection. Ang mga high probability zones para kay XRP ay umaabot po sa $23 hanggang $27. At kung magkakaroon ng matinding liquidity sa market, may tinatawag silang tail risk blow-off, kung saan pwedeng pumalo sa XRP sa $100. Ito ay isang methodical approach sa long-term accumulation. Pinapakita po nito na ang bawat galaw na XRP ay bahagi ng isang mas malaking plano na hindi nakikita ng mga short-term traders. At ayan, ang taong ito, taong 2026 ay inilalarawan bilang curveball year. Ibig sabihin, asahan po ang matinding volatility at saka acceleration. Nagbabala po ang mga analyst na pansamantalang dominated po ng takot ang presyo. Pero ang underlying bullish structure ng XRP ay hindi po mababasag. Ang mga correction phases na darating ay idinisenyo para subukin ang ating conviction, hindi para ipakita ang kahinaan ni XRP. Ang mga investors na marunong humawak sa gitna ng volatility na ito ang siyang makikinabang sa mga susunod na mas malalakas na waves. Ang bawat pagbaba malapit po sa bottom ng wave 2 ay itinuturing na gininto ang pagkakataon para mas lalong kilalanin ang potensyal ni XRP. At ayan, ito naman ang aking opinyon tungkol dito. Sa aking pananaw, sa aking pananaw po sa analysis na ito ay simple lamang. Sa crypto, ang emosyon ang madalas na nagpapatalo sa trader. Ang mensahe po dito ni Egrag na buying not crying ay isang paalala na ang yaman ay nabubuo sa panahon ng pag-aalinlangan. Sa XRP ay matagal nang dumaan sa mga legal at saka market battles. At ang kasalukuyang chart structure ay nagpapakita na ang pasensya ay malapit ng bayaran. Ang target sa $11 hanggang $27 ay mukhang ambisyoso. Pero kung titignan po natin ang macro cycle, ito ay natural na progression lamang. Kaya ang mahalaga ay kung nasaan ka kapag ang Nike swoosh pattern ay tuluyan ng humataw paitaas. Huwag pong hayaang nakawin ng panandali ang takot ang iyong pagkakataon sa susunod na malaking wave ni XRP. At ayan, narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Ang sabi rito ay Flare just teased
something XRP holders have wanted for years. Ayan, sa loob ng maraming taon, laging may mabigat na desisyon ang mga holders ni XRP. Pwede mong i-hold sa XRP para sa long-term price appreciation. O pwede kang pumasok sa komplikadong mundo ng DeFi para kumita. Pero kailangan mong i-bridge o i-wrap ang iyong assets. Pero ngayon, meron pong isang malaking balita mula kay Flare Networks ang siyang nagbigay ng excitement sa buong crypto community. May pasilip po sila sa isang bagay na matagal nang hinihiling ng lahat. Ang kumita po ng yield gamit sa XRP nang hindi umaalis sa ating wallet at hindi gumagamit ng anumang bridge. At ayan, bakit nga ba maraming holders ang umiiwas sa DeFi noon? Simple lamang po ang kasagutan dyan. Yan po ay dahil sa custody risk. Sa traditional na yield strategies, kailangan mong gawing wrap version sa XRP o ilipat po siya sa ibang smart contract chains. Ang mga hakbang na ito ay nagdadala ng panganib o risk tulad ng smart contract bugs at saka bridge vulnerabilities. Maraming long-term holders ang mas piniling hindi na lang kumita ng passive income kaysa sa isugal ang seguridad ng kanilang assets. Dahil dito nagkaroon po sa XRP ng reputasyon bilang isang powerful payment assets na walang native rewards. Pero heto na po ang twist. Kung matutuloy po ang plano ng Flare na magkaroon po ng native yield nang hindi mo kailangang ilipat o i-migrate sa XRP, direkta nitong nasasagot ang pinakamalaking takot ng mga investors. Mapapanatili mo ang control sa iyong assets sa loob ng environment na pinagkakatiwalaan mo na. Ngayon ay paano po ito gagawin ni Flare? Yan. Simulat sa pool, ang Flare Networks ay binuo para palawakin po ang smart contract functionality para sa mga assets na katulad ni XRP. Sa mga nakaraang modelo, kailangan pang gumamit ng FXRP, isa pong wrap representation na nangangailangan ng extra steps. Ang bagong teaser na ito ay nagmumungkahi ng isang simplified model na tinatanggal ang tinatawag nating migration friction. Ngayon kung magtatagumpay po ang Flare na i-embed ang yield mechanics nang hindi pinipilit ang asset relocation, maituturing itong isang structural upgrade at hindi lang isang peripheral workaround. Ibig sabihin magiging bahagi na mismo ng ecosystem ni XRP ang kakayang kumita ng rewards ng direkta. Ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa teknolohiya. Ito ay tungkol po sa perception ng market. Sa loob ng maraming taon, binabatikos po sa XRP ng mga critics dahil wala daw itong staking rewards kumpara sa ibang proof of stake networks. Ang isang seamless yield mechanism ay tuluyang magpapabago sa usapan. Ang dating linyang hindi kumikita sa XRP ay mapapalitan na po na kayang kumita na ni XRP ng native. Kaya ang pagkakaibang ito ay may malaking bigat, lalo na para sa mga institutional participants at saka long-term holders na naghahanap ng capital efficiency. Ang bawat piraso ng XRP sa ating wallet ay magtatrabaho na para sa atin ng walang dagdag na panganib. At ayan, narito na po ang aking sariling opinion naman tungkol dito. Ayan ang aking pananaw po rito ay ang galaw na ito ng Flare Networks ay ang missing piece para sa mass adoption ng XRP dito sa mundo ng DeFi.
Ang pinakamalaking hadlang sa pag-unlad ng yield strategies ay ang pagiging komplikado po nito para sa mga ordinaryong tao. Kung magagawa nilang click and earn na lang itong sa XRP nang hindi na kailangang maging tech expert para mag-bridge, asahan po ang pagbuhos ng liquidity sa network. Maaring teaser pa lang ito sa ngayon, pero ang direksyong ito ang kailangan para maging mas competitive sa XRP laban sa ibang networks. Sa huli, ang seguridad at convenience ang laging nananalo sa crypto space. Oras na para hindi lang basta nakatambak sa XRP. Oras na para pakinabangan ang bawat sentimo nito. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.